Hoy, good morning, Mr. Broccoli. Dart. Oo. Naka-block ako kay Totoy eh. Ala, bakit? Ha? Eh, nakalaban na ako sa live niya na Baptist. Hmm. Hindi, hindi nila tanggap na ano sila, part ng protestant o kulto. Hi- Nagalit, ayun, binalak ako. Hindi tanggap po ni Totoy Vivo? Pati nung ano, nung Baptist na ano, part lang sila ng ano, protestant o yung mga protestant na nanganak na nanganak. Tapos lumabas sila. Ah, okay. Pero si Totoy accepted na po niya na cult po ang MCGI. May recording ako Maganda nun. kung ganun. Maganda. Si Ekips na lang hindi. O kasi sinabi ni Brad Elion mismo na sila ay kulto. Tama. Opo, may Oo nga video pala, yan. may ano, broccoli. Napanood mo Hmm. na yung isa sa content ko. Yung may kulto na inubos ng ano, Capco nung panahon ni Erap. Ay, hindi pa po. Yung tinawag nila yung meron silang ano, parang tad gang na tinatawag. Bari Tad-tad. Catholic cultist. Tad-tad gang. Hindi ko po napanood pa. Ano po nangyari dito? Nagkapatayan po? Nagkapatayan, lumusog tong ano, kulto na ano, itak lang. Hindi literal na tinadtad sila ng M16. Kasi Ah, may aarestuhin na isang kulto na committed sa ano sa ano sa frustrated murder. Kaya ayaw sumubay, di ang ginawa ng kapo, sinama na yung mga pulis. Di itong kulto nanlaban. Hindi lang yung huli na nanlaban, pati mga kasama sa kanyang kulto. Di ayun, naubos sila. opo, ito nakita ko na sa internet. Ah, Tinadtad nga. Kristiyano pala tong mga to. mm, Mabuti niya nangyari kay Nano, Villanueva at kay Nano, Senyor Aguila. Lalo naman ganun sa mga MCGI. Opo. Ito po, oh. Nakikita niyo po yung screen. Yan, tama. Tad-tad. Isend ko sa 1972. iyo mamaya yung ano, yung yung content na ano na pinost ko. Opo. So, tingin niyo po ba darating sa point na pati MCGI magkakaganto? Siguro hindi na darating yan kasi una sa lahat, patay na yung founder nila na sentro ng kanilang bilid kasi Eli Soriano. Mm. Hindi na po, Pero tahimik na sila. possible itong si ano, itong Villanueva, Villanueva, si ano, Kibuloy. Ay, opo. Di ba hinuhuli siya? Ano po bang balita? Oo. Ang balita ko, yung isa sa ano niya, yung isa sa tao niya na isa rin sa Wati, nahuli na sa Canada. Okay. Pero siya po mismo, nagtatago pa rin, no? Nagtatago pa rin. Oo, pero pag lumaban yung mga yon, naku, barilan yun. Kaya, Di ba po? Itong mga kulto na to, mayroon pong mga, ano to, mga baril sa kampo nila. Sa mga sentral. Di ba? Ganon sila. Mahilig sa, pangongolekta ng baril. That's when you know na kulto talaga. Hindi Biblia ang hawak, kundi armas.
Ang balita ko, ito rin daw ISM may private army daw sa naririnig ko. Ang alin po? Ang ISM meron din daw po. INC. Meron din daw silang private army. Opo, meron yatang, di ba nahuli yung mga walang lisensya na firearms ni Angel? Yun yata yung para nagkaroon na civil war na illegal detention. Opo. So pare-pareho lang sila ng mga ginagawa, no? Para may ng membro, magdodoktrina. Ano po bang belief mo ngayon, Brad? Dark? Yung totoo? Apo. Wala ko religion. Okay, so theist pa po ba? Atheist? Atheist po, sir. Pero kasi nabase ako sa history. Pati sa binabalidate ko kung ano man nababasa ko. Kaya isa rin niya sa nabalidate ko yung tad cult na yan na yata isa rin sa kulto ng Catholic yata yan. Opo, Christian daw eh. May military sila. Yun ang matindi pag may ganun na. Iniisip ko yung yung tinatawag nila Christianity sa sarili nila na tagapalaganap daw ng salita ni Jesus through gospel, pero may mga ganyan na puslit na mga baril at sandata. Hindi naman matatawag na self-defense. Ay, hindi po. Kasi wala naman sila dapat pag-ingatan. Tama po. Di ba nga kay Pedro yung tabak, pinababa. Yun na yun. Pero dati po kayong Christian. Ano pong niya dati? Religion? Bali binyagan ako sa Katoliko. Yun lang po. Pero naging nakaka-join naman ako sa mga ibang mga sekta tulad ng Mormon, ng Born Again, ng Baptist, ng halos lahat na rin. Okay, paano pong nakikisali? Parang lang, attend lang. Hindi po kayo maanib. Parang pakikisama. Opo. Mga youth camp, mga prayer meeting, mga ganun po. Opo. Buti po hindi kayo naanib sa MCGI. Kinonsider niyo po ba? Unang sa lahat, tama po yung inyong nakasulat, kulto. Kasi hindi naman sila party ng ng totoong Christianity . Opo. Pare-pareho po kasi sila. Yung mga signs of a cult po, pumapasok kasi sila. Alam niyo po ba yung signs of cults? Merong charismatic leader. Kasi iba nakikisip-sip sa mga politiko. Yes, opo. Pare-pareho lang din sila. Ayan. Nako, maganda may MCGI pong umakyat dito para malaman natin kung agree ba sila o hindi. Totoy Vivo sana o Ekeps pwede. Kasi Ekeps hindi ko pa nakikita simula pa kahapon. Ay, opo. Matitindi kasi yung mga yun. Masyadong pinupush nila yung religion nila sa ibang tao. Nangangaral, hindi naman sila authorized mangaral. Pakinggan nyo to, sir. Ano po yan? Nilibing nga ang 14 na miyembro ng kultong Catholic God Spirit, pero 2 pang bangkay ang hinahanap ng otoridad sa kasalukuyan.
Sa naganap na labanan sa pagitan ng mga pulis at mga miyembro ng kulto noong Biyernes, 20 ang namatay, kabilang ang 4 na miyembro ng CAC-2 na kasama ng mga pulis para arestuhin ang isang miyembro ng kulto. Ano ba talaga nangyari? Pasintabi lamang po sa mga manonood dahil sa may mga violating video na matutunghayan ninyo at kinakailangan ipakita namin. Narito ang eksklusibong video at report ng naturang pangyayari. Ito si Roberto Matrina Jr. 2 araw bago maganap ang madugong enkwentro. Noong una, mga kapo lamang ang nagdala ng arrest warrant sa kasong frustrated murder para kay Matrina. Hinarap sila ni Matrina pero hindi siya naisama ng kapo. Bumalik sa mga otoridad Biyernes sa pagkakataong ito. Hindi lamang kapo kundi pati ang mga pulis. Umulan ang kulto na tinawag na Catholic Godspeed. Hindi malinaw sa rules of engagement ng PNP ang pagkunin at dapat matatamaan ng isang armadong suspect oras na lusubin ito isang alagad na batas. Ngunit nakasaad naman dito pwedeng gamitin ng isang alagad na batas ang kanyang baril kapag nalanganin ang kanyang buhay. Kahit isang tansad ng bala ang 14 na miyembro ng kultong tansad ka na armado lang na mga ina. There was a clear and evident danger of our government. Ayun na, tad-tad yang. But this, although they were armed, were probably not in a position to really make much damage on the forces who were out to get them. Follow up report, si Erwin Tulfo. Anong year yan, Brad? Engagement na Sir? Anong year po yan na balita? Bata pa ba si Noli de Castro yan? Saan nagbabalita si Noli de Castro pa eh. Siguro sure ako na hindi ko sure kung panang-panera. Kasi yung script, binasihan ko lang naman yung script. Pero walang na-indicate na date. Pero baka doon sa Wikipedia na sinare nyo po. Opo. Ayun, delikado talaga yung mga kulto na to. Yung iba kasi nagbabalat kayo sa good works. Yung pala, nakakaabuso na sila ng kapwa. Yun nga. Ay, atayo, akit ka. Dapat nilagay mo, Brother Eli Soriano is the devil. Actually, Balik ako sa hindi naman siya biktima lang din si Brad Ellis ng Biblia eh. Yung mga nakasulat doon yun lang yung pinapatupad niya. Kaya since siya yung tama, palaging siya yung tama, the leader is always right. Kaya po siya nagmukhang ano ba tawag doon? Para siyang supreme leader. Ganun nga yung cults, di ba? Pero hindi naman siya the devil. Biktima lang din siya. Need nila ako para maging matino sila. What do you mean? Okay naman kasi yung tinuturo ni Bes. Kaya lang nga nagiging kulto nga, papunta sa kulto na united sila, mag-i-indoctrinate na ibang tao, ganun. Pero meron nga rin sila mga good works noon na hindi naman pinapakita sa camera. Tahimik lang din sila kasi kasali ako doon mismo. Nagpapakain kami sa sa Payatas, walang camera yon. Ngayon na lang kasi naging si Brad Daniel sumusobra na, talagang poverty porn, lahat na lang naka-document. Tapos program na talaga siya sa TV.
Sabi ni Bes, hindi maganda yun wala nang ganti sa langit. Pero delusion lang din naman yung ganti sa langit. Pero at least may natutulungan kahit papaano, kasi marami namang mababait na kapatid, totoong mabait, kaya lang naaabuso, naluloko sila na para sa gawain to, mag-volunteer na kayo, meron tayong itatayong building sa Apalit. Tapos pala, labor exploitation pala, walang sweldo, walang kahit anong gamit, safety gear wala, mano-mano, parang Egypt. Binubuhat nila yung mga I-beam na mano-mano. Need nila psychiatrist, kaya nandito ako. Opo, go ahead. Hindi kasi nila kasi mali yung paggamit ng Biblia. Yung kasalanan to ni Pablo Oo. Wala naman turo si Jesus na maging kulto, na mag-focus sa iglesia. Gusto nga ni Kristo ay palayain ang mga tao. Meron namang conspiracy theory na mga Romano lang daw ang nagsulat ng Biblia, New Testament. Kaya si Jesus ang bida, pero ang naka-benefit is Romans. Yung MCI dito sa amin, mga lasenggo. Ay, hindi po yan. Hindi talaga MCGI yan. Hindi naman natin sisiraan ng MCGI na ganyan. Kasi galing ako sa loob So, alam ko yung mga kapatid. Yung mga totoong kapatid. Kahit sa naman sigurong church, merong mga loko-loko. Unless sobrang dami nila. Baka pa isa-isa lang yan. Lasenggo. Meron kaming ganyan. Pag kami lasenggo na kapatid, ginajudge na namin yun. Nakakadiri. Kami yung malilinis. Kapag loko-loko na, di na MCGI. Hello, Chinits. Pag loko-loko na, yun, pagsasabihan muna, papahiya na, Brad, hindi po tayo ganyan. Ayon sa Biblia, hindi po dapat naglalasing. So, hindi po agad tinatanggal yun sa listahan. Actually, wala silang tinatanggal sa listahan. Oo. Bawal pong magbura ng pangalan sa database. Kahit nga suspended ka na at tiwalag, nandun ka pa rin. Hindi ko lang alam ngayon kasi nag-handle ako ng database na yan. Hindi nila natatag as tiwalag, as suspended, basta nandun ka pa rin. Si Totoy Bibo lang po ang hindi nag-a-appear sa database. May nabisit siguro na taga encode, binura siya. Alam po ni Toto yan, tuwing pupunta siya sa Apalit, kasi may ID kami, i-scan yon, wala, hindi nag-a-appear yung niya, yung information niya. Ay, hello kay Gans. Ikaw na marunong. Ay, hindi po ako marunong. Ang Diyos lang po ang marunong. At siya lang ang mabait. Akit ka, dali, Gans. MCGI ka po ba? Talaga ba? Chinits, wala siya sa database. Makulit kasi si Totoy Hindi naman siya kasali sa hindi naman siya manggagawa. Hindi siya authorized mangaral. Yan mga taga TikTok na MCGI, hindi po yan allowed. Bawal nga yan
magla-live ka, magpapatanong ka, ano ka, sugo? Kasi pareho ng terms sa INC tsaka MCGI. Sugo. Sugo din. Kasi nga, nabasa sa Biblia na pag mangaral hindi sinugo. Paano ka makakapangaral kung hindi ka sinugo? So, obliged sila na tawaging sugo. Wala namang ganun. Nasa isip mo lang yun na ikaw ay sugo. So, para ka mangaral sa TikTok, nagpapatanong. Si Brad Daniel nga, hindi nagpapatanong. Yung leader nila ngayon, pumalit kay Brad Eli. Hindi naman nagpapatanong yun sa public. Sabi nung iba, incompetent daw, hindi kaya magpatanong. I agree naman. Takot lang nun. Kaya, ang ginawa ni Kuya Daniel ay hindi na raw ira ng debate ngayon at magpatanong. Nasagot na raw lahat ng tanong. What an excuse. Kaya inaasar siyang bonjing. Ako hindi ako nangaasar ng ganun bonjing. Ad hominem na kasi yun. Pero hindi naman talaga siya nagpapatanong, which makes him like a bonjing. Asaran lang din kasi. Doon kasi nakilala si Brad Eli. Siya yung pumalit, tas hindi niya tinuloy. Naging good works na lang. May question, sabi. Why would you not answer questions of the people? Good works din naman yun, di ba? Yung malinawan yung mga tao sa pinapangaral mo. So, hindi siya gumagawa na mabuti. Pag ang alam mong sa nakakaalam nga ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. So, nagkakasala si Brad Daniel. Mabuti yun magpatanong. Buti pa si Totoy Bibo. Kaya tuwing magla-live si Totoy Bibo, sinasampal niya si Kuya Daniel na hindi ako bonj, ikaw bonj, hindi ka nagpapatanong. At lahat sila, hindi nila nare-realize yun. Sila way kayanan, yung mga dunong-dunungan dito. Yun ang sampal sa kanilang leader. Unauthorized manggagawa. Hindi man kayo manggagawa. Hello kay Zinisi. MCGI is based on the Bible. It is not a cult because all the teachings they had is coming straight to Bib. Accepted fact na po yan. Nakulto po ang MCGI. Tanong mo po kay Totoy Bibo. In-explain niya po yan. May upload po ako about that. Kasi ang ibig sabihin daw ng cult ay pagsamba raw. Kinuha sa sa Portuguese yata na ginamit daw yung cult as yung word na cult as pagsamba. Pero sa ibang dictionaries like Oxford, ang ibig sabihin nun ay merong extreme na turo. Yung aral nila is within their their group, small group, and it is out of the norm. And mismo si Brad Eli, sabi niya, kung yun po ang ibig sabihin ng kulto, masidhing pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, hindi sila wala silang problema na tawagin silang cult. Kaya po, kung sino man magdi-disagree, ipe-play ko yung video ni Bes na sinabi niya sila ay kulto. Maraming nagsialisan sa MCGI nang si Daniel na ang naging leader. Opo, at wala na siyang care kung umalis ka o magstay. Basta may laban ka sa akin, lumayas ka, ganun po. Sa Biblia sabi, isang tupang nawawala, iiwan mo yung 99 at hanapin mo yung isa. So, I think wala na siyang pake sa kapatiran. Basta kayo bumili na lang po ng mga merch namin at kumain po kayo sa
restaurants namin. Opo. Hindi na nga siya nangangaral eh. Business na nga yan at good works. Ayan. Naging foundation na lang sila. Good morning, Brox. Sabi ni Jack Napier, 91. Hello po. Walang podcast last night. Wala po. Gawin ko na lang MWF yung podcast para may pahinga rin. Nakakapagod din kasi mag-podcast eh. Pag Tuesday, Thursday po, si Kuya Adel ang nagla-live sa Facebook. At Teo, may bago ng meaning ng cult ngayon. Maliit man o malaking grupo ay accepted na. Accepted na as cult. Opo, sabi nga ni Totoy, lahat po ay cult. Sabi ko, pati ba Catholic Church? Oo, lahat cult. Okay, natatawa nga ako eh. Kasi iba yung inisip niyang meaning ng cult sa iniisip namin. Kaya aminado sila na cult. Negative nga kasi yung ibig sabihin nun. So, hindi siya makakapag disagree na cult ang MCGI. Once na naging kasi, weird na. Biro mo, ang Chicken Joy. Kumagat ka lang ng Chicken Joy. Sa isang kagat, impyerno agad. Matindi yun Chicken Joy. Kasi daw halal. Pinamalian na nga namin yan Hindi naman halal yun. Hindi nga certified halal. Kasi di ba may mga certifiers na kapag kinakata yung manok, dapat sasabihin, Bismillah, Allahu Akbar. Hindi naman ginanon yun Ang kumatay dun is, mga makinarya na. By batch na. Mass, slaughter. Paano dadasalan yun? Hindi nga pumasa sa certification ng mga halal certifiers. At kinonfirm po yan, wala pong dasal-dasal yun. At naman kung dinasalan? Diyos-Diyosan nga para sa inyo. Si Allah. Kulit nga Hindi na nahiya. Para sa Muslim, totoong Diyos yun, si Allah. Tapos sasabihin mo Diyos-Diyosan, grabe ka naman. Lagot ka, mapipikon sa'yo si Totoy Bibo. Pakishare nyo nga kay Totoy Bibo to. Hindi ko ma-share Nasa ako desktop. Pwede na pala to, TikTok live studio. Mukhang okay, malinaw yung audio ko. Mayaman na si Daniel. Thanks kay Eli Soriano. Yun na nga, may nagsasabi kasi na nagsimula si Brad Eli na legit talagang naniniwala siya yung dinadaluyan ng espiritu ng Diyos. Naging biktima lang din siya ng Biblia at ng religion. Yumaman kasi pag nandyan na yung pera, nag-abuloy buong Pilipinas at pati sa abroad. Mga Pinoy lang din mga members nila Kung lahat sila nag-abuloy, sabi mo ng 20 pesos lang each, ang laking pera nun at lahat yun nire-remit. Kasali ako sa mga nagre-remit ng pera paakyat sa kanila. Kaya nga naging rin ako victim ng cult nagamit din nila ako. May one time ang dala namin 2 million pesos. Isang gabi lang yun na abulyan. Yun yung time na matatanggal ang dating daan program sa TV. Talagang nag-iyakan yung mga manggagawa. Mga kapatid, papayag po ba kayo mawala ang programa natin dahil po hindi tayo makabayad? Tapos iiyak yung manggagawa sa pulpito. Kahit nagbigay ka na, makakapagbigay ka ulit. Doon lang ako nakakitang 2 beses nag-ambagan. Napalabas pa yung pera mo kahit ayaw mo ilabas. Naipalabas pa. Dahil umiiyak na nga yung worker. Saksi ako dyan. Hindi pa ako nagsisinungaling. Oo.
Sabihin ko pa pangalan ng manggagawa na yun. Babae pa. Pag babae pa, umiyak na ko. Mapapadukot ka talaga. Kahit nasa hidden pocket mo pa yan, makukuha mo pa rin yung pera doon. Opo, totoo po yan. Yun, 2 million. Takot nga ako nun kasi ako nag-remit papunta sa Quezon City. May kapatid kaming police. Kasama ko police. Just in case maharang kami at ma-hold up. Buti naman buhay pa ako. Wala nangyari. Ayun, 2 million. Biro mo isang gabi lang yun. Pero extraordinary night yun. Siguro sa ibang mga normal na araw, sabi mo ng 250k sa isang distrito. Malaki pa rin yun. Ilan ang distrito sa Metro Manila? 4. North, South, East, West. May central pa pala, 5. Edi 1.2 na yun. 1.250 million per night. Ano gagawin mo sa all those money? Talagang yayaman ka. Kaya nakabili ng mga mansion. Ang alam ko lang mansion niya, isa lang yung nasa Brazil. Pero may nagsasabi 4 daw. At may hotel sila. Opo, yung Hotel Vicenci. Binenta na yun pero totoo yun. May mga nakapunta ron, may swimming pool, etc. Talagang pag nagtayo ka ng religion, tas ganyan ang sumampalataya yung mga membro, yayaman ka talaga. At kung ikaw ay magaling na negosyante, kagaya ni Brad Daniel, yayaman ka talaga. Nagtatayo, nagtayo na siya ng KD Rock, ng Daniel's Coffee, at marami pang iba. Shell, meron na rin siyang Shell gas station. Kung tutuusin, hindi na dapat magkaroon ng abulo yan self-sufficient na tong iglesia na to Kaya sinasabi ng iba, hindi mo mapapabaksak yan, broccoli, MCGI, naninira ka lang. Hindi ko talaga mapapabaksak yan. Established na yan nakapagsimula na sila mananatili na yan. At marami pa rin silang maloloko. Matibay na. Ayun. May lahat ng religion ganyan. Opo. Merong hindi kasi madiskarte May religion na maliliit lang, hindi madiskarte. Kaya hindi ganitong mayaman. Kasi ang pinakilala sa mga kapatid, mahirap na iglesia daw MCGI, puro utang daw. Sino maniniwala sa inyo? Punta nga kayo sa KD Rock. Napakaganda ng KD Rock, parang world class na leisure park. At sila lang ang ganun iglesia na nagbabanal at may leisure park. Iniba na nga kasi dati iyak-iyak pa si Bes. Umiyak pa yun sa apalit. Sabi niya Panginoong Jesus, bumalik ka na. Goosebumps talaga yon. Lahat kami naniwala babalik na si Kristo at babalik siya sa apalit. Talagang iyakan kami. Kultong-kulto, biro mo ganun. And that was kailan? 2005? 2004. 2024 na, 20 years later, hindi pa babalik si Kristo Fake news din pambihira. Nakulto kami. At pinaglingkod namin yung kabataan namin dyan. Talagang hindi na ako umuwi. 4 na taon ako hindi umuwi sa bahay namin. Lalo pa si Kuya Adel, kung kilala si Kuya Adel. Buong buhay niya talaga sinacrifice niya sa kulto na to. Hindi mo ba sasabihin kulto yon? Pinaasa kami babalik na si Kristo. 10 to 15 years na lang daw. Lumampas na 20 years mahigit na. Hindi pa bumalik. Dinedefend ni Trotsky, yung tropa ni Totoy Vivo. Ang sabi ni Bes ay
maswerte na 10 to 15 years. Lumampas. Di lalo tayo maswerte, sabi ni Trotsky. It doesn't make sense. Ano yun, maswerte, hindi bumalik? Ang maswerte, yung bumalik. Hindi bumalik. Di malas. Ay nako. Ayan, may talata din si Best dyan sa mga nasisilaw sa pera na pastor. Included na si Best dyan. Opo, hindi siya nakaligtas Hinahalin tulad ko nga to sa sa Lord of the Rings, na yung ring na yon is so powerful, hindi mako-contain ng sino mang magsuot, kundi si lang. Ano pangalan? Si Elijah Wood. Ano pangalan niya sa kalimutan ko. So lahat na nagsuot nun, pati si Bess, nasilaw sa pera at nagtayo ng kung ano-ano. Kasi nga, if you cannot contain the amount of money, talagang umaapaw na siguro. Ayun, si Frodo, sorry. Bihira ang nakaka-contain ng power ng The Ring. Kung sobra-sobra na pera mo, ini-imagine ko nga kung ako rin may ganyang kulto, every pagkakatipon sabi mo ng 1M minimum. Hindi, once a week lang naman pala nag-aabol yan. Sige, 1M per week. Anong gagawin ko sa pera na yan? Malamang bumili rin ako ng mga hotel. I would do the same. Kung kung ganun talaga karami. Isa-secure ko na ang future ng mga anak ko, kahit kaapu-apuhan ko. Sobrang dami na yan. At ang gagawin ko ring mga tauhan ko, mga kapatid na sumasampalalaya sa tinuturo ko. Ganun gumawa ng kulto. Kaya pasok talaga Wala pong nakakaligtas dyan. Pagka marami ng pera, sabi nila, nakakatulong naman kami. Malamang. Sabi mo ng 1 million per week, tapos pinamigay mo yung 250 sa charity. Kita ka pa rin 750. It's the same. At yun ang sino-show off mo na good works. Kaya yung mga kapatid hindi makaalis. Bakit? May good works kami. Kayo naninira lang kayo. Ayun ang style. Hindi nyo nakikita yung behind the scenes. At ang nakakaalam niyan, yung mga naging member at naging malapit sa kanila. Ang galing Maganda nga rin magtayo ng kulto palagi kang tama, sikat ka. Yun, signs of a cult. Wish 1075 kasama din sa businesses si Brad Razon. Opo. Siya po yun Yun, Wish 1075. Siya yun si Brad Daniel. Kaya nga hindi nga siya kasi nangangaral yung Facebook profile niya, imbis na MCGI servant or leader, hindi ang nakalagay journalist. Ano yun? Kinakaya mo ba yung yung religious group mo? Businesses. Ang dami po businesses. At ngayon magpapatayo naman ng hospital, libre daw. Alam nyo na, style lang yun minsan okay na rin sa akin kasi libre, diba? May mga matutulungan, pero behind that may mga yan. Sabi nga nila, yung sa laki ng building na pinapatayo, hindi naman yan lahat hospital. Yung iba dyan ipaparent. Kahit yung UNTV tower nila, pinagtulong-tulungan ng kapatid. Of course, ipaparent yung iba dyan. Hindi naman ganun kalaki ang UNTV. Baka ilang kwarto lang kailangan mo dun. Offices. Or isang floor. Sabihin natin isang floor. Ilang floors yun? Talagang kikita. At kung ganun ang kita, dapat wala nang abol yan. Kaya lang, nakasulat kayo sa Biblia, mag-abol yan.
ginamit lang naman yung sinabi ni Pablo, hindi naman yun para sa atin. Alam niyo naman yung YouTube ng Wish 1075. Napakadaming subscribers and nanonood. Laki ng kita nun. So, sa iglesia ba yun? Hindi naman eh. Ganyan din mga pastor leaders, darating na si Jesus Christ. Opo, marami nang naloko niyan eh. Lahat sila namatay eh. Kahit si Pablo sabi niya, tayong mga darat ng buhay. Kasama siya dun. Darat ng buhay daw siya. Hindi rin bumalik eh. Oo, paasa lang po yan. Marami na pong naloko niyan. Padalhan din ng CAFGO. Ano yung CAFGO, Dart? Hindi ko alam yan search ko nga. CAFGO. Nakakasama ng loob. Kakatakwil lang sa akin ng magulang kong MCJ. What the hell? Wala lang sa kanila kung anak. Bakit ka nga Simon Net, kung anak ako o hindi, di na raw ako kadiwa nila. Okay. CAFGO is Citizen Armed Force Geographical Unit. Sorry, hindi ko alam. Tinakwil ka ng parents mo? Gusto mo magsalita? Dali. Invite kita. Alam mo, mali yan Sign of a cult din yan Yung anak mo sa laman, hindi ka diwa, itatakwil mo. Ang dami kong naririnig na ganyan Mali na yun Kasi nga may utos sa Biblia na unahin ng Diyos bago ang ibang tao, kahit anak mo. At yung anak din, pwede ring iwan yung parents niya. Iiwan ng di ba? Ano man talata yun? Sumunod ka sa akin, sabi. Ang hindi mag-iwan ng ama at ina. Something like that. Opo. Ikwento mo nga, Simon, at ano nangyari sa'yo. Nakakasama ng loob yan. Hindi mo naman sila tinatakwil. Hindi ka lang naniwala sa belief nila, sa kulto. Bakit itatakwil? Ano ba yan? Yan po ang naging effect ng religion sa atin, guys. Wag na tayong mag-religion. Kung gusto niyo mag-religion, wag na lang kayong mag-aabuloy, ganon. Or direct to God. Marami pong ganon para iwas abuse. Direct to God na lang. Or mag-agnostic na lang kayo, atheist. Kasi it doesn't make sense Yung mga tinuturo. It's good na may community. Wala naman tayong problema doon. Pero yung ang tinuturo mo na kahit anak mo, pagka laban sa iglesia, itatakwil mo. Mali na po yun. Wala na sa logic. No matter what happens, anak mo yan. Nabubulagan ka kasi na lang ang tama. Yung iglesia nyo lang. Layasan nyo na po yun. So, paano ba hinahandle yung mga ganyan? Maging mabait ka pa rin sa parents mo. Pakitaan mo siya ng mga hindi ka naman napasama, ganoon, mahal mo pa rin sila. Meron kasi akong alam, pinalayas talaga sa bahay at nag-apartment silang mag-ina. Bata pa yung bata, mga 4 years old. Matindi rin. Pero after a year na nagsolo siya, nagkabati rin sila. Hindi rin kinaya ng magulang.
bumalik din sila. Hindi po dapat maging barrier ang religion. Dapat nga nag-unite pa ang religion di ba? Naging pa, nakasama pa. Opo. So tuloy ka lang, wag kang kasi mag-aaway talaga kayo. Pakitaan mo lang mabuti. Send mo sa kanya yung link sa YouTube ko. Para matauhan. Kasi ang sinasabi namin palagi, humanism lang. Maging mga tao ka lang at mahalin mo yung family mo. Kami nasa gitna lang kasi kami. Hindi namin sinasabing sobrang sama ng mga religions. Kasi okay din naman yan for community, pero wag ka lang papaabuso. Lalo na kung ang leader mo mayayaman, yung buong family nila. Nako, sa MCGI halos lahat sila nako, follow nyo na lang si Kuya Adel. Kahit pamangkin, ang yaman. Manonood lang ng concert it can buy a car, sabi. How much did you pay for this? It can buy a car. Para sa isang concert. Pumunta pa siyang Australia. Kakatwiran. May trabaho naman yan. Kahit na. You are part of the mga tinitingala sa iglesia. Tapos ganyan ka gumastos. Lead by example. Maraming natitisod sa ganun. Diba? Kung gusto niyo sumali sa religion, sumali na lang kayo sa mga born again. Kaya lang OA din mga born again taas-taas kamay, konting kibot hallelujah, praise the Lord. Bala po kayo. Kasi gusto ko sana lahat maging agnostic or atheist. Kaya lang hindi nga pwede. Hindi naman lahat kaya yun It's not for everyone Kaya okay na rin sa akin. Basta beware na lang po sa mga cults. At huwag niyo pong papabayaan yung mga anak nyo at magulang nyo dahil sa church lang. Hindi po kayo ililigtas. Duda nga ako dyan sa kaligtasan. Pasensya na, pero marami pong hindi nagme-make sense sa akin sa Biblia. Pero pagkausap ko sila Totoy, sige, Biblia tayo. And I will prove to you na mga tinuturo nyo dyan lang, galing lang sa isip nyo. Nag-a-assume lang kayo ng paliwanag. Wala talagang sugo or divine intervention. Ang dami nga na naming na point out na mali sa tinuturo ng MCGI. Kung lang, aral lang. Kasi kung ako aral lang, ayoko nang pag-usapan yan. Buti lang meron kaming kasama, si Dark Knight. Matikas yun na manggagawa. Talagang 1990s pa, manggagawa na siya. Ayun, siya yung taga-debunk namin ng mga aral ng MCGI. At marami na siyang na-debunk. Mahigit 10 na siguro. Sabi ni Bes, isang aral na mali, layas na. Yung pa kayang 10. Sa Iglesia ni Cristo nga, diba? 100 plus na daw ang contradictions. Kasi kapag nagsasabi ka ng totoo, laging consistent yung sinasabi mo. Kapag nagsisinungaling ka, magko-kontra-kontra ka. Tinuro na kasi yan sa amin mga manggagawa kasi kami dyan, na yung pula pwede mong gawin puti kapag Biblia. It's a perfect book to control people. May nag-debate nga patunayan mo tao si Kristo, manggagawa ng MCGI yung kabilang side, patunayan nyo Diyos si Kristo.
Ang nanalo yung tao si Kristo eh. So ibig sabihin, you can choose any answer. Sa kapal ng Biblia, sa dami ng mga talata niyan, pwede kang mag-manipulate. At aminado naman si Bess na ganun nga. Kaya nga, ang dami niya na-control eh. Iyak-iyak pa siya. Pero nung namatay si Bess, umiyak din ako. Kasi minahal talaga namin si Brad Ellie at the time. Pero ngayon, looking back, kakapakinig ko kila Prof. Ilo, yung mga kila Senses, yung mga dito, nagpapakilala ng mga logical fallacies. When I look back sa mga turo ni Bess, puro logical fallacies eh. Saka Dunning-Kruger, kala mo magaling sa science si Bess. Diyos ko Lord, nanguhula lang. Hindi naman talaga niya alam. Sino ba siya para explain niya yung universe daw, ganun. Hayop daw yung single-celled organism. Hindi naman hayop yun. Pambihira. Nagmamarunong lang. Doon pa lang, 'di ba? Kung ka lang, Biblia lang. Huwag ka nang pumasok sa science. Creationist ka nga eh. Bakit mo sabi mo ka? Sa science po ganito. Hindi ka naman expert sa science eh. Huwag ka na mag-explain. Kukuha ng paliwanag, Big Bang daw is yun? From nothing to something. It's a beautiful daw. Ano yun? Kalimutan ko. Pero yung pinagkuha ng website is galing sa creationist. Kumuha ka ng paliwanag ng Big Bang Theory sa mga science based websites or sa NASA. Diretso mo sa NASA or sa National Geographic. Kumuha ng paliwanag sa Born Again, pambihira. Creationist. Di bias. Tapos siya pa rin ang tama. Ang galing ni Brad Ellie. Kasi ganoon din ako, mapalakpak din ako kay Bess. Kahit nga nagmumura pa yun eh. Sa apalit. Palakpak pa rin tenga ko eh. May mga bata doon, napapakinggan siyang magmura. Ay nako. At nagmura pa siya ng PUKI. Rinig na rinig ko. Walang naniniwala sa akin eh before, until may nagsabi na narinig niya rin. Sabi ko okay hindi pala ako nagde-delusion, totoo pala yung narinig ko. And then meron na namang isa, 3 na kami nakarinig, and then 4 na kami. Hindi lang pala binabanggit kasi nga sampalataya sila sa leader. Pero meron ba namang galing sa Diyos na magmumura ng PUKI? Minura niya ang kapwa niya. Hindi po yun sa Diyos. Kaya nga naniniwala ako merong si Bess may multiple personality. May times na mabait siya, may times na loko-loko siya. 'Di ba? Na-tempt din siya ng pera. Yun ang tingin ko dyan. Sa dami ng perang pumapasok, nagpadala sila ng mga delegates sa Brazil. At yung cash na yon, cash kasi may tax kasi kapag basta bawal pong magdala ng ng maraming pera sa airport. Kaya para makaiwas sa tax saka huli ng pulis, yung mga kapatid pinagdala nila ng pera. Naging money mule, sabi ng iba. Hindi ko alam, basta yung limit, sabi mo ng $10,000. So 10 tao magdadala sa airport sabay-sabay. 10,000, yun yung limit eh. Di dadala nila kay Brad Ellie sa Brazil. Cash yun, tindi nun.
Ang dami pong lumapit sa akin na kasama daw sila doon. At ginamit din yung talata na si Epaprodito, kung paanong si Epaprodito ay tinulungan lubos yung mga ngaral na si Pablo. Hindi naman siya si Pablo bakit kino-compare niya yung sarili niya? Ba't siya na yung makabagong Pablo? Style kasi yun para makalikom ka ng maraming pera. Saan dadalhin yung pera? At may nangyari pa sa Brazil na yung cash na yon na ita-transfer from one city to another nasita ng pulis at na confiscate. What the hell? Natiktikan daw mga kapatid, natiktikan tayo at na-confiscate po yung mga dala ng mga kapatid na pera. Sana napunta? Nasa pulis na? Ano yun? Inside job? Ay nako. Anyway, pag naging member ka kasi dyan, you will not recognize na you belong to a cult. Bakit? 20 years kami dyan ako, 21 years. Hindi ko nga na-recognize May mga duda na ako na, ba't ganito? Bakit bawal pumasok sa simbahang Katoliko? Diba? Kasalanan sa espiritu. Yung kapatid nga ni Rosmar ay asawa pala. Yun na pangasawa ni Rosmar, yung sikat na MCGI daw yun, nagpakasal sa Catholic. Pero proud na proud yung mga MCGI na MCGI daw yung asawa ni Rosmar. Nagpakasal nga sa Catholic hindi na nga raw nagpapatuloy sa MCGI yan. Nakakabaliw din ng mga kapatid pero mabait sana sila biktima nga lang din and they follow blindly. Devoted sila sa leader and never question si kuya. Bawal na magtanong sabihin nila hindi pwede po, ipapakausap ka namin kay kuya, and then what will happen? I-judge ka na nila na may laban ka sa aral. Diba? Dapat i-challenge nila na okay, may duda ka kapatid, sige, sasagutin natin para mawala yung duda mo. Ay kapatid, mali yung nararamdaman mo, may laban ka na, mag-assess ka na, demonya yan. That's one of the signs of being a cult leader. Panoorin yung how to become a cult leader sa Netflix. Makaka-relate kayo. Ay nako, may mga episodes kami niyan sa sa YouTube. Natalakay na namin to. Paki-subscribe po kayo sa YouTube ko, Broccoli TV. Po. Na isa-isa na po namin yan, nakakatuwa. Kasi dito sa TikTok limited tayo dito. Doon talaga up to 4 hours nag-uusap-usap kami about cults. Ayan. Ano pa yung mga signs ng being a cult? Yung cult leader is the only source of truth. Siya lang ang dinadaluyan. Yung mga ibang pastor sinungaling. Di ba ganun si Brad Ellie? Ako lang ang tayo lang po mga kapatid sa buong mundo ang nakaunawa nito. Yung iba mali. Dinebate niya yung Donald Deason na nananalangin ng patira pa. After many years ganun din pala yung yung tamang pananalangin nila, nakatira pa din.
Ay, iba yung panalangin nila, ano yung kamay, nakadepa. Sa amin po, hindi. It's the same, nakatira pa kayo. So, kapag ang leader nyo, sinasabi, they're the only source of truth, na anyone else na, ay, kuya, ano po, mali po yung sinasabi mo. Pagka gumanong ka, nako, may labang ka sa leader mo, masama ka, magtiwala ka lang. That's one sign of a cult. Pearl Angel, kanino pong unawa ang tama? Yung sa tingin nyo lang po. Wala po, wala. Basta nagtatayo ng religion. Kasi ang excuse nila, hindi naman kami nagtayo ng religion, umanib lang kami. It's the same. Pinaregister nyo nga sa SEC. Ang gawin mo, sis Pearl, maging ka lang, makatao. At gamitin mo lang yung common sense mo, logic, critical thinking. Kapag sinabi, guys, wag po tayong kakain ng mang-inasal. Alam mo na yung tamang gawin. Ano yung tamang gawin? Maging logical ka. Ang Diyos ba na gumawa ng everything ay magalit sa'yo, iimpyerno ka kapag kumain ka ng chicken joy at mang-inasal? It doesn't make sense. So, yun yung tama. Ano yung tama? Huwag kang maniwala dun. Kulto yun. Ngayon, kung nagki-Christian ka pa rin, anyone na yumayaman ng leader, huwag ka dun sasali. Ganun lang. Kung gusto mo ng community, sumali ka, pero ingat ka na maabuso ka. O gusto mong tumulong, wag mo na ipadaan sa church. Yung pera mo, itago mo, itulong mo lang sa anak mo, sa katulong nyo, sa kapitbahay nyo, sa pinsan mo, sa tiyahin mo. Marami kang pwedeng pagtulungan. Kung gusto mo talaga ibang tao tutulungan, edi sumali ka sa mga foundation talaga, na ikaw mismo yung nag-aabot ng tulong. Wag mo ibibigay sa church. Nako po, maibubulsa lang yan. Nako, maraming temptation, hindi mo alam saan napupunta. Laging gipit, pambira, laging gipit. Milyones ang kinikita ng mga businesses nila. Hanggang ngayon, gipit. Wala nang binabayarang mga broadcast. Internet na nga lang yung way. At TV, magkasino na lang TV compared sa mga kinikita nila. Yun. Huwag ka na maghanap ng pastor na perfect yung unawa. Unang-una, yung Biblia napakagulo. Napakaraming contradiction. 'Di ba? Hello kay it's me, Hector. Hector. 'Di ba? Kasi iba-iba talaga na unawa. Nung isang araw nagde-debate sila sa channel ko. Ano ang ibig sabihin ng langis? Literal ika yan. Sabi nung isa, hindi, spiritual yan. Hindi kayo nag-away sila 'di ba? Kasi ang daming meaning yan. So kung someone is i-interpret, hindi naman para sa kanya. Sulat ni Pablo, interpret mo. Nagkamali ka na interpretation. 'Di ba? Bakit? Hindi naman ikaw nagsulat 'Di ba? At hindi rin ikaw ang sinulatan. Para just sabihin mo kung paanong si Pablo ay ganito, si kapatid na Eli ay ganun din, tulungan natin. Nakikisali ka na nga lang din Ginawa mong superbook. Hindi ka naman kasali. Kayo'y maging mapagpasalamat. Ikaw ba kausap doon? It's good to give thanks, pero hindi ka kasali dyan. Huwag kang makisali. Pumapasok kayo sa libro, naging superbook.
Halimbawa, ikaw, Pearl, sumulat ka. Tapos, medyo mahiwaga yung mga sulat mo. Pinapatungkol mo sa something. Galing sa isip mo yun, di ba? Nilagay mo sa earth jar. Binaon mo sa lupa. After 2,000 years, may nakahukay. Uy, guys, may nahukay akong sulat. O, sino ang mag-i-interpret? Sila? Ikaw ang may alam nun. Tapos sasabihin nila, kung paano si Pearl ay nagsulat ng ganito. Tayo rin, mga kapatid. Kulto yung ganun. Ay, nako. Ganun po nangyari, mga Dead Sea Scroll. Diba? Sinabuhay nila. In-interpret nila. Unang-una, lost language na yun. Aramaic. Wala na pong ng Aramaic ngayon. Nagsasalita. O merong magagaling na-interpret nila. Pero, will you get the exact meaning? You won't. Hindi naman ikaw nagsulat nun eh. Kami nga tinatry din namin. Kasi si Totoy Bibo sabi niya, tinignan mo ba sa Greek interlinear? Okay, sige, tignan sa Greek interlinear. Sabi dito, yung His Earth, kasi nasan daw ang Diyos nung hindi pa niya ginagawa yung langit lupa. Okay, nung tinignan namin sa Greek yung His Earth, kapareho ng Earth na sinasabi ni Job, na yung Earth na yon ay yung ito yung Earth natin, isa lang naman Earth, diba? So mali si Brad Ellie. Meron daw sariling Earth yung Diyos. Hindi po, ang tinutukoy doon etong Earth din na to, kasi nagagalak din siya doon sa mga tao. Buksan ko nga, andali. Sabihin nyo, nag-iimbento ako. Hindi po ako mabiblia, pero para sa inyo ay ipapakita natin. Ayan, atheist ka, broccoli. Maybe. Agnostic atheist ako actually. And minsan deist. Pagkausap ko Christian na makulit, deist ako. Bro, di ka pa naniwala sa Diyos? Hindi, deist ako Merong first question. Di tatahimik na siya. Pero yung Diyos na hindi nangangailam. Eto na. Na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng tao. So, ba't ganito? Basta, yan. So, bakit may sinasabi dito, ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng tao? Kasi semicolon, no? Magkaruktong yan Pag tinignan mo to sa English, sa English. Okay, King James na natin. Nako. Ayan, rejoicing in the habitable part of his earth, and my delights were with the sons of men. So, meron ng humanity. 'Di ba? Habitable part. Kaya nga sinabing habitable. Kung Diyos ka ba at earth mo to, sasabihin mo pang habitable, Diyos ka nga It's the same. Tinignan namin to, yung earth dito, tinignan namin sa sa Greek. Ang meaning niya, it's the same earth na binanggit ni Job. Na yun yung itong literal na earth. Actually, ito namang nagsulat nito, si Solomon diba? Siya naman talagang nakakaunawa nito, hindi naman tayo. Interpret tayo na interpret. Pahanga. Mga pastor, alamin nyo ang sagutin nyo to. Siya lang nakakaalam. Hindi nga kilala ni Solomon yung karunungan dito. Baka nga ang tinutukoy niyang karunungan dito ay yung Diyos yung Ama.
hindi si Jesus. Kasi sabi ni Bes, sino ba ang karunungan? Basahin natin sa ganito. Si Kristo po ang karunungan. Pambihira. Hindi nga kilala ni Solomon. Diyan nga, diyan po ang hiwaga ng Biblia. Mali ka nga, yung earth nga dyan, hindi yung earth niya. His earth kasi siya ang gumawa. Hindi ibig sabihin na siya yung nakatira doon. Pambihira. Totoy. Ano ba si Totoy? Pakishare nga kay Totoy. Nako kayo dyan. Magsulat ka nga ng libro, pabasa sa 100 tao. For sure, 100 interpretations din yan. Opo. Tama. Kasi, nakikibasa lang kayo. Pag may dumating ba sa bahay mo sulat, nakasulat ibang pangalan. Pag binuksan mo ba, maintindihan mo ba yon? Hindi naman para sa yung sulat nakikibasa ka lang mamamali ka talaga ng unawa. Ay sige, thank you DK. Paki-share kay Totoy Bibo. Naka-live siya kanina walang nanonood, nag-end siya. Ayun. Anyway, nakakabaliw po ang Biblia. Ang daming contradictions and ginamit ng mga tao para pagkakitaan. Ganun nga pong kalaking business. Kaya yung iba na non-believers nagtitrip na lang. Yung mga role players sa TikTok, alam nila it's bullshit Kaya ako, hello po, ganun sila, flowers. Umanib na po kayo sa inang simbahan. Catholic po ang totoong iglesia. Nagtitrip na lang yung mga yan kasi it's bullshit. Nag-aaliw na lang sila. Buti na lang di ako nagbabasa. Nako, lalo na yung Apocalypse, Revelation. May gumawa nga movie niyan naging parang Marvel. May naglalaban na dragon, pambira. It's mythology. Genesis pa lang nakakabaliw na dalawa yung creation dun DK, hindi naman magulo ang Bible, boss. Mali kasi mali ang interpretation nila, kaya naging magulo. Yun na nga, iba yung mga kasi na interpretation kaya it's just a matter of sino papaniwalaan mo. Ganto gawin nyo na lang yung katulad ng ginawa ko. Hindi ko sinasabing masama siya, pero meron ka dyan dapat itapon, parang balat ng saging. Yung saging lang kunin mo, tapon mo yung balat. Tapos kapag na-translate sa ibang language, naiiba lalo. Opo. Kasi yung iba nagre-rely lang sa sa Tagalog. Tignan nyo to Roma 12:13. Ito lang yung ko mga tinatandaan ko, yung mga panlaban ko kay Totoy Bibo. Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Ayan. So ika ang dapat nating gawin? Kailangan mo bang tumigil sa paglilingkod sa Diyos? Hindi. Bakit? Ang sabi dito, maging mapagpatuloy. For so many decades ginagamit namin to para yung kapatid ay wag siyang tumigil sa iglesia. Mali pala to Tignan natin sa English.
Kahit nga sa Greek eh. Tingnan natin sa English NIV na lang. Ito pinakasimple. Share with God's people who are in need. Practice hospitality. Yung tinutukoy doon na mapagpatuloy ay translated as hospitality. Is it the same? Mapagpatuloy at hospitality? Hindi. Bakit? Kasi ang basa doon, mapagpatuloy. Hindi mapagpatuloy. Nak ng teteng. Maging mapagpatuloy. Hospitality ba yan? Hindi. Ang basa dyan, mapagpatuloy. For so many years, mali po si Brad Ellie. Paano naging sugo yun? Binasa lang sa Tagalog, yun ay intindi niya. He's relying on his own interpretation. Hindi kinuha yung context. Pag binasa mo yung mga dyan, previous verses, ang tinutukoy dyan, pagiging hospitable, mapagpatuloy. Kahit tingnan nyo pa sa Greek yan, hospitality po talaga yan. Ay nako, ano pa ba yan? Meron pa isa, yung sakit saka sakit, pambihira. Ecclesiastes, search ko nga, 3 ba yan? Ito, binasa to ni Brad Daniel. Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. So yung sakit mo, kapatid na Sunny, binigay ng Diyos sa iyo yan para pagsanayan. Kaya sa lahat ng bagay, kayo'y magpasalamat. Ayun, ang ginawa ni Brad Sunny, nag-schedule ng pasalamat. Salamat po Lord sa sakit na ibinigay mo sa akin. Ano ba namang klase yun? Binigyan kang sakit, nagpapasalamat ka. Tignan nyo lang to sa English. Pambihira to mga to. Tignan lang natin sa English. Sige, NIV na lang ulit. I have seen the burden God has laid on men. Yung sakit translated as burden. So anong mali? Hindi pala sakit yon. Sakit pala. Burden. Sakit, hindi po sakit. Pambihira. Interpret kasi na interpret Nagpasalamat dahil binigyan siya ng sakit. Sabi nung iba, ano naman yan? Yung sakit ba ay hindi ba burden yun? Well, if you like it, if you like to consider it as a burden, sure, but it's not the same. Dahil may burden, hindi naman sakit. Sinisipon ka. Sakit yun, di ba? Burden ba yun? Hindi. It doesn't interfere with your daily routines. May sipon ka lang so nako, tigilan na yung interpret na yan. Wait lang guys. Sige, 7:28 na. Okay. Ayan, tinatawag na ako ni Mrs. Bihira. Hindi man lang umakit si Totoy Bibo. Anyway, wala man lang tayo nakalaban dito na MCGI is a cult. Sige, basahin ko na lang itong mga instead na mag-exegesis, naging ACGesis, kaya mali interpretation. Sabi ni DK, Pearl Angel, meron kahapon discussion yung word na naging sa English iba, has come pala. Tata Berto, naalala ko tuloy yung namatayan ng kaanak, nagpasalamat kasi namatay na.
Correct. Opo, diniscuss na po namin to sa podcast. Yung tragedy, hindi mo po pagpapasalamat yun. Pero, pwede mo ipagpasalamat kasi it could have been worse. Aba, namatayan ka na anak. Magpapasalamat ka ba na namatayan ka na anak? Hindi. Kung gusto mo magpasalamat, may possibility na dalawa kayong mamatay. Salamat po at isa lang po yung namatay imbes na dalawa. Yung ganun. Pero hindi mo pagpapasalamat yung namatayan ka. Hindi nagpasalamat sila dahil may sakit sila. Dahil binasa yung sakit. Yung pala sakit ng teteng. Lahat naman na experience in life can be a burden. Kinoconnect lang nila yung interpretation. Tama po, Brad. It's me, Hector. Ayun. Okay. Wala namang umakyat. Pambira kayo. Sige. Yung recording po nito, i-upload ko lang sa YouTube ko. Hindi natin na summon si Totoy Bibo. Wala tayong naging kataltalan dito. Sige, hanggang dito lang. Guys, have a good morning. Salamat po sa pagstay. Bye!